Man ang pag-usapan natin mga kababayan. Ayon po sa NBI mga kababayan at ayon din sa kanilang mga hawak ngayon, kumpirmado daw po sa CCTV na itong si Madriaga ay gusto talagang patayin mga ka-GPnatics. Na totoo po ang sinasabi ni Pebbles Talakera na talagang pinagpaplanuhan itong buhay nitong si Ramil Madriaga mga ka-GPnatics. Bakit kaya talagang eto lang ngayon mga kababayan, parang dito takot na takot si Sara Duterte kasi dito lang siya nag-file ng kaso, no? Mga ka-GPnatics, yung iba bigla na lang nawawala, bigla na lang naglalaho. Pero ito ay hindi niya po talaga matibag-tibag mga ka-GPnatics kasi ang daming resibo eh. Ang daming lumalabas na mga katibayan na si Madriaga at si Sara Duterte ay talagang magkakilala. Yung huli, mga ka-GPnatics, ay binati pa nito si Madriaga na mayroon pang isang mga kababayan, placard, di ba? Tapos ang sumunod doon, yung isang katibayan nitong si Pebbles Talakera, mga kababayan, na magkausap si Harry Roque, magkausap, nandun din si Jingoy Estrada, nandun din si BP Sara, at nandun si Ramil Madriaga. Sa makatuwid, mga ka-GPnatics, hindi basta-basta. Diba? Yung katayuan ni Madriaga ng mga panahon ng kampanya. Hindi po gaya ng sinasabi nila, mga kababayan, hindi ano lang yan leader lang yan. Ano lang yan, tawag dito kasi ang pinapalabas nila, si Madriaga daw, ay isang pangkaraniwan na tao, pangkaraniwan na supporter. Pangkaraniwang supporter, mga ka-GPnatics, nakakasama nyo sa video call. Na exclusive. Nandun si Jinggoy, nandun si Harry Roque, nandun si Ramil Madriaga, nandun itong si Sara Duterte. Diba? Ito po mga ka-GPnatics. Ayon po sa NBI, ito po ang nangyari. Sabi dito, NBI confirms attempt to harm Ramil Madriaga in Taguig facility. Sabi rito mga kababayan, Melvin Matibag has confirmed an attempt to harm witness Ramil Madriaga inside his detention facility in Taguig City. Speaking of the Billionaire News Channel program On Point, Matibag said the NBI sent a team to verify reports that Madriaga, who is currently detained at a facility run by the Bureau of Jail Management and Penology or BJMP, had been confronted by another inmate. Ang ginawa namin dyan, nagpadala kami ng team to investigate. Nakita doon na meron talagang attempt to harm. He said investigators found that Madriaga had been pushed toward a corner during the incident. He was pushed to the corner. Ang nakakapagtaka pa dito, itong inmate na ito, kalilipat lang, galing ng Pasay. Nilipat doon, on the same day, meron siyang incident. So parang lumalabas ngayon mga kababayan, itong taong ito, inmate galing doon sa Pasay, ay parang mga kababayan, inilipat dahil sa isang misyon. Anong misyon? Mga kababayan, wala ka na bang, sa mga pelikula, alam naman natin kapag may nilalabas na mga preso, di ba? Magtatrabaho ito kapalit ng pera o kalayaan. Mga ka-GPnatics, mukhang ito yung kanilang nakuha para tirahin, para po tsugiin itong si Madriaga sa loob ng BJMP. Kasi nakakapagtaka, kalilipat lang daw ng taong ito eh. Tapos biglang-bigla mga kababayan, may insidente kaagad na si Madriaga ay tinulak doon sa corner. Diba? Ito ba ay coincident lang o talagang pinagplanuhan? Diba? The NBI chiefs said authorities immediately identified the inmate involved and place him under fighter security while the police probes continues. Tinawag naman si Madriaga, tinawag din namin yung na-identify na nag-harm, nagtugma yung istorya nila. Madriaga's lawyer, Raymond Palad, earlier said
his client was confronted by another detainee on March 3 at the Annex 2 facility, which prompted authorities to review security arrangement. The BJMP previously described the encounter as a minor misunderstanding and said no violence occurred. Though additional security measures were implemented, including the presence of an NBI officer to monitor the situation. Madriaga gained national attention after claiming in December 2025 that drug syndicates and Philippine offshore gaming operators helped fund the 2022 campaign of Vice President Sara Duterte through the group Inday Sara Duterte is my president or ISIP Pilipinas. He also submitted an affidavit to the office of the Ombudsman alleging that he delivered large sums of money to several individuals upon Duterte's instruction. So mga kababayan nung nireview daw po mga ka-JP Natics ng NBI yung CCTVs, nakita po talaga nila na may intention to kill etong tao na to na nanggaling sa Pasay. So dapat talaga itong si Madriaga ay ilipat na po ng detention facility. Dapat ito, kasi nung nakaraan usap-usapan na naililipat ito ng NBI up until na wala pa ako nababalitaan kung ito ba ay nailipat na mga kababayan doon sa NBI facility. Kasi kung ganito pababayaan natin ng na ganito ang mangyari, talagang gagawan po nila ng paraan para itong si Madriaga ay mapatay. 'Di ba? Walang imposible kapag pera po, mga kababayan, ang lumakad. Kapag pera po, mga ka-GP Natics, ang pinairal. Lahat-lahat ay kakapit. Kita nyo na nga lang yung issue po ng 18 Marines, mga ka-GP Natics, na di umano ay dahil sa kahirapan, dahil sa onsihan, ay biglang naglabasan at nagtuturo ng kahit sino. Ito pa kayang mga to na mga preso, mga ka-GP Natics. Diba? Same lang yan sa nangyari sa 3 Chino na ginawang baboy utos ni Digong tapos si Espinosa. Correct, mga ka-GP Natics. Di ba yung kinukwento noon sa Quadcom? Mga kababayan, na parang baboy daw. Oh. Sabi ni Jesus sa Bayobo, isang anay sa Pilipinas, si Sara. Ang hiwaga ng pera. Sobra. Diba? Pero isa lang ang tinitiyak dito, mga kababayan. Dapat po mapangalagaan. Dapat po na mabantayan ang kalagayan ni Ramil Madriaga. Dahil, sabi ko nga, maaring hindi lang po isa ang nagpaplano na pumatay dito. Maaring marami yan sila na inutusan kasi kapag kukuha ka ng tao, hindi lang isang tao ang kukunin mo. Multiple yan, mga kababayan. Maraming tao ang uutusan dyan para kapag halimbawa nasukol yung isa or hindi nagawa ng isa, laging may plan B, may plan C. Ganon ang mangyayari. Exactly, Sir Joey. Money moves mountain. Oh. Sino ang naglipat? Ano ang connection kay Sara? Sa ngayon, mga kababayan, yan lang po ang report. Okay, yan pa lang yung initial report nila, hindi pa sinabi kung sino ang naglipat, ano ang connection kay Sara. Well, syempre, hindi yan sasabihin na, na connected kaagad kay Sara kasi ano yan layer by layer yan. 'Di ba? Merong malamang na inutusan ito mga ito, hanggang mapunta doon sa bilanggo. Hanggang sa itong bilanggo na to ay dalin doon sa BJMP at para gawin ang utos. When money move, when money talks, everybody is crazy, sabi ni Island Touch. May tao talagang pagdating sa pera, iba ang pumapasok sa utak. Correct. Okay? Okay, ito naman mga kababayan. Saglit lang din to. Huli ka boy, mga ka-GP Natics. Etong si Montool po, mga kababayan, mga ka-GP Natics,
ay may bago pong sikreto na inilabas laban dito kay Rodante Marcoleta, mga kababayan. Meron palang ibang kalokohan. Bakit kanyo, GP? Naku po, mga ka-GP Natics, dito nyo malalaman. Eto nga daw pong si Rodante Marcoleta, mga ka-GP Natics. Ayon po sa balita nitong si Montulfo, kasi nga nung nakaraan, di ba? Etong si Ping Lacson, lahat na ata, mga ka-GP Natics, nang napansin niya, lahat na po ng sama ng loob ay inilabas niya na noong kanyang privilege speech. Ngayon naman po lumalabas, mga kababayan, na talagang itong si Marcoleta ay mahirap daw po na pakisamahan. Bakit? Bakit mahirap ka pakisamahan itong si Marcoleta, GP? Ito po yung sinabi nitong si Montulfo, kasi yung mahirap pakisamahan, yan ay nanggaling kay Ping Lacson. Ngayon, mga ka-GP Natics, pinasigundahan po ni Montulfo. Sabi sa kanya, marami ang nairita kay Senador Rodante Marcoleta sa kasamahan niya sa Senado dahil sa magaspang na ugali nito at masyadong paepal, ayon kay Tweety Bird, mga kababayan. Hindi ba halata na masama ang ugali? 'Di ba? Hindi ba halata na masyadong paepal? Gusto siya lagi ang bida. My God. I hate drugs. Bukod pa raw sa maaskad na pagmumukha nito. Ano yung maaskad, mga ka-GP Natics? Hindi ko alam yan, ha. Anong salita yan? Maaskad ang pagmumukha. Ha? Maasim siguro, no? Maasim ang pagmumukha. May paliwanag dyan ang aking tweet. Si Marcoleta daw kasi ang tinutukoy ni VP Sara na napili niyang maging katandem sa 2028 election. Ilan lang ang nakakaalam sa loob ng DDS ng impormasyon na ito. Paano yan, Rodante Marcoleta? Diba sabi kanina ng COMELEC, kapag napatunayan na may criminal liability ka, it's either kung ikaw ay may indirect bribery, kung may problema sa sosi mo dahil sa hindi mo pagdideklara, yan ay maliwanag na ikaw ay matatanggal to hold public office. At the same time, mga kababayan, makukulong ng 1 hanggang 6 na taon. Di bye-bye pangarap na. 'Di ba? Sabi ilan lang daw nakakaalam niyan sa loob ng DDS ng impormasyon na yan. Bakit si Marcoleta? Sinabi ng Tweety Bird na subok na ang loyalty nito kay Inday mula panoong siya daw ay kongresista. Oo nga naman, no? Nakipagbangayan pa ito na doon sa budget deliberation ay nandun si Marcoleta para ipagtanggol etong si VP Sara Duterte. Mga kababayan, na kahit na may problema sa confidential funds ni Sara Duterte doon dahil nga daw po sabi niya may tradition tayong sinusunod. Whether you like it or not, kung kahit ayaw mo kay VP Sara Duterte na nandito siya, kailangan mong igalang na siya ay vice presidente at dapat merong parliamentary courtesy. Ibigay natin yun sa kanya. Wow! Dahil ito ay nakaugalian na. Ito ay long-term tradition. Reset. Sabi dito, tried and tested na rin ang pagiging attack dog ng senador. Bukod pa sa pro-China stance nito, naswak sa panlasa ng mga DDS. Bukod sa kanyang strong religious backing, malakas rin daw ang dating senador sa mga gustong pumusta ng pondo sa kandidatura ni Sara. Ay wow! Ito ay kung makakalusot si Sara sa impeachment case, pero wag daw asahang ilalabas agad ang impormasyon na ito dahil takot sila na putaktihin ang kaliwat kanang atake si Marcoleta ayon kay tweet. Ay, Mama Aurora Argonza, thank you so much for sharing your blessings. Sabi niya, makaulaw dadagita nga lawyers. Mga kababayan, talagang lawyers yan. Diba? Ngayon pa nga lang daw, ang dami nang nagpuna at batikos kay Marcoleta dahil sa mga sablay na posisyon at papalit-palit na payag sa mga kontrobersyal na issue tulad ng Kalayaan Island Group at pagtatanggol kina Diskaya at Orly Guteza. Bakit hindi si Bongo? Kahit nung mayor pa lang si Digong
ay hindi na magkasundo sina Bongo at Sara Duterte. Ang loyalty ni Bongo ay kay Digong lang at Hanilet Abanzena. Totoo naman yan. 'Di ba? Mga ka-GPnatics. Pero ang point dito talaga, itong si Marcoleta ay marami pong naaasar dito. Ayaw man po nilang sabihin, 'di ba? Maraming galit dito. Pero marami din naman ang may gusto. Oh, GP, paano mo nalaman maraming gusto? Siyempre yung mga DDS gusto to. 'Di ba? Yung mga DDS, kilala nyo naman yung mga DDS dun eh. Oh, nandyan si Aimee. Oh, nandyan si Robin. Gusto nila yan si Marcoleta. Pero mas marami yan naasar dyan, kahit doon pa nga lang sa Kongreso eh. Marami na nabubuwisit dyan eh. 'Di ba? Pero hindi naman siya makapalag dito kay Paduano. kay Paduano, durog siya doon eh. 'Di ba, Ma'am Lilian? Oh. Grabe ang mga kampo ng mga Duterte, gagawin ang lahat para makaupo lang na magkaroon ng power ulit sa Pinas. Ngayon kasi parang anino lang sila dahil andyan pa si PBBM. Paano na lang kung makatakbo yan? Bitter pala. O Lalaine, maaskad means salty. Kala ko ano yung sabi ko kanina, maasim. Salty pala. Oo. Asar, askad face nga, senador. Hehe. So ayan, yung mga tinuran itong si Montulfo, mga ka-GPnatics. Siguro, nagyayabang itong si Marcoleta na siya ang pambato. Baka ngayon pa lang, iniyayabang niya na siya ang magiging vice president to be. 'Di ba? Sa 2028. Kaya mga ka-GPnatics, ang tayog kaagad ng tingin niya sa kanyang sarili. Sabi nga nila mga kababayan, ang hindi daw tumingin sa pinanggalingan, hindi makakarating sa bunbunan. Ay, sa pararoonan pala. Kala ko sa bunbunan eh. Oo. So ayan mga ka-GPnatics, magandang hapon po muli sa inyong lahat at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming natin. Maraming salamat po ulit. Okay? Sa lahat ng nandito ngayon, kasama natin, sa lahat po ng nagbigay ng kanilang sharing o ng kanilang blessing, nag-share. Thank you so much, Mama Aurora Argonza. Thank you. Tama ba yung basa ko? Ang iyong apelyido? Argonza nga. Aurora Argonza. Tama. Thank you. Okay?